Good day everyone! Magandang araw sa inyo lahat kung nasaan man kayong panig sa mundong ito at meron na naman tayong panibagong YouTube video sa araw na ito. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang pagbibigay at sa kung ano man ang mga pangako ng Diyos, sa kung ano man ang kaakibat sa ating pagmamahal at voluntaryong pagbibigay sa Kanya. Hindi lang naman ito'y pera lamang, pwede rin kayo magkaloob sa oras sa paglilingkod sa Kanya. Ayan ay tinitignan din ng Diyos sa ating pagbibigay. Higit na importante kung ano man ang nilalaman ng ating mga kaluluwa kaysa sa kung ano man ang nilalaman ng ating bulsa. Tandaan natin, iba ang bilang ng kayamanan sa langit at ang kayamanan sa lupaing ito. Okay. Kung gusto nyo nung buong video na yon, ay balikan ninyo ang aking nakaraang upload. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga bagay-bagay ulit na at mga kuro-kuro ninyo sa Panginoon ukol sa mga buhay sa mundong ito. Ngayon ay ating pag-usapan ang susunod na mga pangyayari sa hinaharap. Sa month of June na ang Uranology, isang buwan yon, isang buong buwan ng Uranology yan. So, pakiwari ko ay interesado kayo sa kung ano man ang gustong ipahiwatig ng Lord about Uranology. Okay, sa Facebook video ko naman, sa month of June ay akin namang itatalakay ang mga gawain ng Diyos na gusto niyang idagdag sa mga simbahan at magbibigay siya ng mga guide sa kung papaano ba gumana ang mga gawain ito ng ating Panginoon. So, okay. Ngayon, ano muna tayo kung ano man yung mga mangyayari sa susunod na mga panahon. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyong patnubay. Nagpapasalamat ako sa inyong kabutihan na inyong ipinagkaloob sa amin magmula noong mga nakaraang mga panahon hanggang sa mga panahon ngayon at sa mga susunod pang mga panahon. Salamat po, Panginoon. Bigay niyo po kami ng kaliwanagan ng pag-iisip upang aming maarok at upang maunawaan namin ng mahusay ang inyong salita. Alam ko, Panginoon, hindi kami makakaintindi, hindi kami magkakaroon ng perpektong pagkaunawa, ngunit tulungan niyo po kami maunawaan unti-unti kung ano man ang nais niyo po. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na ating Diyos. Amen. Pag-usapan natin mabilis ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon. May mga mensahero, may mga manghuhula. Ayun talaga ang totoong Tagalog ng prophet, ha. Huwag kayong malito. Ang totoong Tagalog term ng prophet is manghuhula. Or, ang mas gusto ng Lord, pangit yung manghuhula kasi parang hit or miss ang hula eh. Ang gusto kong sabihin ni Lord, it's messenger. Or kung ano man ang mensahero ng Diyos. Okay, linawin ko ha. The prophets are called to be messengers of the Lord. Hindi lang siya manghuhula. So, ayun ha. So, ngayon, ang sabi kasi ng Panginoon sa akin, in the foreseeable future, magkakaroon ng sigalot sa mga gobyerno. So, ibig sabihin yan, ang World War ay nalalapit. Alalahanin ninyo, sabi ni Lord sa akin, paulit lang naman yung cycle. Di ba, nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II, magkakaroon ng World War III. Bakit ba nagkakaroon ng ganito? Ito, linawin ko. Hindi naman dahil may gustong sakupin ang isang bansa, ayun ay isang lumang ideolohiya na. Lumang kaisipan na yan.
Hindi na kasi ganun ang gusto ng demonyo. Yung Roman Empire, yung mga imperialismo, yung mga ganun, hindi na siya hindi na ganun. Ngayon kasi gusto na nila one world government na. Gusto na nilang i-push ang one world government. Yung tipong sa una tao pa yung magkahari, susunod niyan sila na. Sabi nga ni Satan, it's our time to shine. So yan ang gusto nila Satan, yung mga demonyo, it's our time to shine. Kasi alam na kasi nila sa bandang dulo ng panahon, sila ay hahatulan din naman ng Panginoon. So, bigyan nyo naman kami ng konting panahon para mag-enjoy. Sa totoo lang, 3.5 years lang yan. Tapos 3.5 years ulit, maghihirap ulit sila. So, sobrang desperado na nila dyan sa 3.5 years na yan. Kasi gusto nilang parang makapaghatak talaga ng tao sa impyerno. That is what they want to do. They want to drag people out of God's kingdom and going towards their paradise. So, it's not really a good paradise. It's a bad paradise na, like I said, sila ay itatali na lang sa dulo. So, yun ay aking shinare na nung nakarang panahon. Anyways, so, ngayon, so, balikan ko yung sinabi ko, magkakaroon ng sigalot sa mga bansa. Kailan ba yung World War III? Wala pa namang nakadate, hindi pa yan nakaset, pero it's getting there. Kasi sinasabi ni Lord, yung COVID pandemic is not, nag-hiatus lang siya. It's just going to a hiatus. So, wag kayong masyadong mag-enjoy dyan. Kasi, the next pandemic, the next plague is going to be involved to all those people who are vaccinated. Magkakaroon ng sakit yung mga bakunado. So, is it inevitable? Yes. Kasi karamihan kasi vaccinated na at least one dose. Kahit one dose lang daw, yari na. So, paano ba to? Sabi ni Lord, inevitable na yon. When is it coming? The Lord said, there is nothing set in stone. Wala pang nakaset na exact date, pero abangan na lang ninyo. Sabi ni Lord, gulatan na lang daw. Sa una, parang tinatakot pa kayo na marami nagkaka-COVID. Sa susunod yan, yung mga media, uutusan na ni Satan, baliktad. Hindi nila i-report yung mga nangyari sa mga bakunado na. For them to, para sila maghugas kamay sila doon sa kalokohang ginawa nila. Yun na sabi nila, hindi na raw ibobroadcast yung mga namatay dahil sa vaccine. Pero, ang totoo niyan, yung vaccine talaga ang nagpapatay dyan. So, and then let's talk about this zombie thing, no? Na I've been hearing prophets na this is already what the Lord has been telling to them. Sabi ni Lord sa akin, it's a simple yes. It will happen. Those people that are vaccinated will be facing these kinds of problem. May pinakita na sa akin si Lord na vision na parang they're lifeless but their soul is still there. They seem to be lifeless but their souls are been there. May nakita akong mga duguang tao sa kanto, that the road is filled with blood. That's what the Lord has been telling me in the foreseeable future. May taong nakalambitin, kasi di na nila alam na naglambitin pala sila. May mga taong hiwa ang utak, hiwa-hiwa ang kanilang katawan, because they don't know that they're doing the bad things at the same time. So, the zombie thing is going to happen pretty soon. Sabi ni Lord, sooner than what you expect. So, year 2024 is another year that will pass by without any one of us
knowing what is going to happen in the second heaven. That is my job, to tell you everything that is going on, not just in the first, but in the second and in the third. Sinasabi ko sa inyo, nag-hiatus lang ang pandemic. Bakit nag-hiatus? Para biglaan ulit. Para yung pandemic, mabigla ulit kayo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maging alert kayo. May darating ulit na mas matindi daw, pero sa totoo lang, it's part of the show. It's part of the one world government show. Tapos, kunwari, pag nakuha na nila yung gusto nila, like the UN, dun palang aayos daw ulit. Sabi ni Lord, naku, lumang tugtugin na yan. Kaya nga, ang gusto ni Lord sa mga tupa niya, there's no other way but up. You have to ask the Lord for guidance of what are we going to do in the foreseeable future. Sinasabi na ni Lord kasi it's going to happen pretty soon. Okay, is there anything that we can do about this? May mga kamag-anak tayong vaccinated, let's admit it. May mga pastor na bakunado din, na parang ayaw nilang maniwala sa mga kasabihan ng mga mensahero ng Diyos sa panahon niyon. Bakit yung mga prophets ini-ignore ng mga tao? Kasi eto sabi ni Lord, parang nasa Bible din. Parang sa Bible din, ini-ignore yung mga prophets kasi ang tagal daw. Hindi naman mangyayari kasi like Isaiah prophesied that the Lord is coming. It's 100 plus years before it actually happened. Pero sabi ni Lord sa akin, wala ng prophecy na mangyayari 100 years from now. All of the prophecy, all of the messages that the Lord has been giving to the prophets of today it's not going to be that long. Because the Lord knows the end is near for Him. So, meron nga, pag magpaprophesy si Lord, baka 1 month from now na yan. Sabi nila, that is how fast the pacing is. Sabi nila sa akin, pabilis na ng pabilis ang aking duration. So, kumbaga, pag may sinabi akong about sa ganito, it's going to happen pretty soon. Hindi siya 50 years from now, hindi siya 30 years from now, no. It's sooner than what we expect. So, what will happen to Afghanistan? What will happen to North Korea? What will happen to these countries na they've been enslaved for some time now? Okay. The Lord shall demarcate them. How about Iraq? How about these countries that Syria, about these countries that they have been enslaved for some time as well? Sabi ni Lord sa akin, these countries have been calling out to the Lord ever since, especially North Korea. What will happen about them in the future? Sabi sa akin ni Lord, it will happen pretty soon. Their demarcation from this tyrannous government will end pretty soon. How about Turkmenistan? How about these countries that it's almost as good as slavery is? Sabi ni Lord sa akin, all of these communist countries, all of these countries will end. Sabi ni Lord, yes, I am communist in nature. Sa langit, ako nasusunod. Ako lahat na nasusunod. Ang problema kasi sa mga government na they try to do this kind of government is they impose their own desires rather than what is the best for each and every one. Because the Lord, gusto niya siya lahat na susunod. Pero kino-consider niya kung ano ba ang maganda, ano ba ang tama sa lahat ng kanyang ginawa. Unlike here, all of the leaders here who tried to be communist only wanted their own desires rather than how do they handle their people, how do they do governance. Mas iniisip nila ang sarili nilang kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanilang mga tao. So, that is the sad truth about the communist government. Sabi ni Lord, like the imperial system, like the kingdoms, this will end. Matatapos siya kasi wala namang katuturan.
All of the leaders who did this, kaya nga sabi nila, lahat ng mga hari noong mga 19th century, noong 18th century, pababa, they are all in hell. Halos walang hari ang talagang pumunta sa langit. Because they have been thinking for their own desires rather than what the Lord wants. Do not worry, brethren of the Lord. If your country is suffering from corruption, that is suffering from bad governance, do not worry. The Lord promised a year of Jubilee. What do you mean year of Jubilee? May mga taon darating ang panahon, sabi ni Lord sa akin, lahat ng mga bansang nakakasuffer niyan will have a new leader. They will for example, North Korea, they will have a new government that will work better. So, how about what will happen about the technological side? That's going to be a different video. Pero hapyawan ko na lang ng konti. So, darating tayo dun sa panahon na they will try to do telepathy, but they will fail miserably. They will do teleportation in the realms of the humans, but they will fail miserably. The World War III will eventually happen, but their goals to have one world government will fail. The end of the world is pretty soon, but it's not soon enough. Sabi ni Lord sa akin, doon sa mga nag-iisip na end of the world na, baka mauuna pa kayo mamatay kaysa sa mangyari talaga yung end of the world. So don't think of the end of the world. Think of your relationship in the Lord Jesus Christ. Kung hindi nyo man naabutan, at least pagka maganda ang inyong relasyon sa Diyos ay kayo ay makakatiyak ng walang hanggang buhay sa langit. Eto sabi ni Lord sa akin, sa tribulation kasi, may chance pa rin kayo pero sobrang hirap na. To the point na hindi kakawala yung kaluluwa nyo doon sa kalansay nyong katawan. That's how hard it is. But anyone who trusts in the Lord until the end shall be saved. Yun ang pangako ng Lord. So, for those people who are still trying to do their best to obey the Lord, please continue the righteous ways. Because 2020 is this decade, from 2020 to 2030 shall be a transitional decade towards a new breed of ideals, a new realm of governance, a new realm in the technological scenes, and even a new realm in how we do our lives. Transitional period siya into a newer earth. Hindi naman new kasi everything is been there in the second heaven ever since. So, susubukan na nila yung interrail from London to New York. They will try it. They will try to unite each nations. They will try to do that. They will try to incorporate Antarctica as well. Kunwari lang yung walang makakatouch. Naku. Sabi nila sa akin, asa kayo. Lahat ng bansa, karamihan sa mga bansa, gusto ang Antarctica. Kunwari lang yan yung walang pwedeng, kunwari lang yan. Someday, magbe-break din yan. Yan yung isa sa mga magiging cost din kung bakit magkakaroon ng digmaan. Who is going to be in control of Antarctica someday? Yun. Kasi, ang gusto kasi ng BRICS at G7, sila yung magre-reign sa mundo. Pero these are just all propaganda that is going to be installed by the devil. Eventually, sila rin talaga yung maghahari dyan. Papatayin nila yung mga leaders, tapos sila na yan. Ganun ang tinatry nilang gawin, pero the Lord tells us that this World War III will fail miserably. So, let's talk about the wars next time. What kind of wars are we going to expect in the foreseeable future? So,
Hindi naman matatapos ang borderline issues. Hindi naman siya matatapos eh. Matatapos lang yan if each leaders is going to be in ties with the Lord Jesus Christ. Doon pa lang matatapos ang mga problema within the borders. Yan, India-Pakistan, may ganyang sigalot sila. China-Tibet, China-India, marami yan. Hindi lang sa China, Southeast Asia nagkakaroon ng issue ang China. Even China to India, China-Pakistan, may issue din. Buti na nga lang, wala masyadong problema between China and Mongolia, China-North Korea, China and Russia. Buti, wala pa sa ngayon. Pero, pag nagkaroon ng BRICS and UN G7 war, that will be going to be a different story. Ngayon, may conflict between India and China in their land, but someday, they will figure it out. So, that's for it. That's for this video. See you next time. God bless.